3 araw na ang nakalipas, dinukot ako ng mga tulisan. Cliff? Sagipin mo ako. Cliff, sagipin mo ako. Tulungan mo ako, Cliff. Cliff, sagipin mo ako. Ay sus Marisep, ang kulit mo. Papatayin kita sa paglalatigo. Pakawalan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Aurora Whitmore, ang panganay na anak ng General's Estate. Ano naman, alam ng lahat na si Miss Aurora ay hindi naman talaga paborito ni General Whitmore. Eksakto, 3 araw nakitang hawak pero wala namang sino man mula sa General's Estate ang dumating para hanapin ka. Hahaha. Huwag kang lalapit. Meron akong bantay. Sasagipin niya ako. Bantay? Teka muna, parang walang kwentang kasintahan ang itinatago mo. Hindi. Miss, wala akong tahanan. Ako lang ang magiging personal mong bantay. At mananatili ako sa tabi mo magpakailanman. Siguro may naantala lang sa kanya. Ang ganda mo. Huwag kang lalapit sa akin. Ay, huwag kang lalapit. Lumayo ka sa akin. Umatras ka. Kapag dumating siya, papatayin niya kayong lahat. Talaga ba tingnan natin kung sino ang mas mabilis, siya o kami? Hahaha. Hindi. Gaya ng inaasahan ko, sa General's Estate, wala akong iba, kundi si Cliff. Ang inyong kamahalan, tapos na ang gawain. Ayon sa inyong utos, nag-upa kami ng mga tulisan para dakpin at pahirapan si Miss Aurora. Maliban sa pagkasira ng kanyang dangal, ginamit na namin ang lahat ng paraan na magagawa namin. Ang inyong kamahalan, kung tunay ninyong mahal si Miss Madison, dapat ay hingin ninyo na lang ang kanyang kamay. Bakit pa kayo magpapanggap bilang isang tagapagbantay para manatili sa tabi ni Miss Aurora? Pero bakit ninyo siya pinahirapan ng ganito? Noong mga nakaraang taon, nang ako'y nasa panganib, si Madison ang nagligtas sa akin. Itinago ko ang aking pagkakakilanlan sa Whitmore household para lang makita kung ano ang kanyang kalagayan sa mga nakaraang taon. Bukod pa riyan, si Madison ay anak ng isang kirida at medyo sensitibo. Kapag nalaman niya ang totoo kong pagkakakilanlan, masyado siyang matatakot para pakasalan ako. Magiging mahihain siya at maingat sa paligid ko. Ayoko yun. Gusto ko lang siyang maging totoo sa sarili niya. Narinig ko na si Aurora Whitmore ay madalas mangapi kay Madison. Sa pamamagitan ng pagtira kasama si Aurora, maaari kong protektahan si Madison habang lalong lumalapit kay Madison. Cliff? Bakit mo ako nilinlang? Imposible yan. Sino yan? Kaya lahat ng ito ay gawa mo. Ang nagligtas sa akin ay ikaw, at ang nanakit sa akin ay ikaw. Sa mga nakaraang taon na nagtitiwalaan tayo, na nagpamahal sa'yo ng walang pag-asa, kasinungalingan lang pala ang lahat. Huwag kang umiyak. Aurora Whitmore, hindi ka pwedeng umiyak. Para sa isang tulad niya, hindi siya karapat-dapat. Kung ganun ang sitwasyon, William Avery, sana'y hindi na tayo makita pa habang buhay. Mahal na hari, noong araw na namatay ang aking ina sa labanan, binigyan mo ako ng isang hiling. Ngayon gusto kong gamitin ang hiling na yon para magpakasal sa North Vale para sa isang pampolitikang alyansa. Ikaw ang huling tagapagmana ng linya ng iyong ina. Ang North Vale ay isang malungkot na lupang tiwangwang, napakalamig at mahirap. Ang mga barbaro doon ay likas na mabangis. Kung buhay pa ang iyong ina, paano niya matitiis na makita kang pumunta? Mahal na hari, humihingi ako ng pahintulot. Talagang nagdesisyon ka na? Oo. Sige, sa loob ng kalahating buwan, ipakasal ka namin na may mga parangal ng isang prinsesa. May korona ng phoenix at opisyal na damit at isang malaking dowry. Hindi namin hahayaan ang North Vale na hamakin ka. Salamat sa kabutihan mo, mahal na hari.
Tingnan ko, ano ito? Ibalik mo. Cliff, ikaw ang aking shadow guard. Ako'y hinuli ng mga bandido sa loob ng 3 araw pero hindi ka dumating para iligtas ako. Bakit kapag siya lang ay natisod, agad-agad kang lumitaw? Bakit ganon? Nasugatan ako kamakailan. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako nakapiling sa'yo, Binibining Aurora. Kapag naibalik ko ang pangalawang Madison, babalik ako para humingi ng kapatawaran. Lahat ay nagbago, ang nakaraan ay wala na. Dati akong inisip magkasama tayo magpakailanman. Parang ngayon, lahat ay sariling pangarap lang sa akin. Isinulat ko ito para sa'yo. Gising, huwag kang matulog dito, mamamatay ka. Salamat. William? Ako talaga ang nagligtas sa'yo. Kapag dumating ang araw na malaman mo ang katotohanan, magsisisi ka ba? Ang kagalang-galang ay tunay na tapat sa binibining Madison. Malalim ang kanyang damdamin. Dahil lang sa binibining Aurora ay nagpabali ng paa ng binibining Madison, pinag-kidnap niya kami sa kanya para iwan sa araw sa loob ng 1 araw at 1 gabi. Shh! Bawal maingay. Huwag mo siyang marinig. Ilang taon ko na siyang minahal, pero para sa Madison, ibabato niya ako sa mga lobo at kahit ikulong ako para torturin. Miss, paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Lumayo ka sa akin. Miss Aurora. Miss Madison, ano na ba ang ginagawa mo? Kung wala kang pakay dito, lumayo ka sa Miss Aurora. Miss, nag-aalala lang ako na baka magkasakit ka. Hindi ko pinapansin na itinapon mo ang coat ko. Pero ang pagpahintulot sa maid mo, ganito ang paghamak sa akin. Sobra na, ha? Miss Whitmore, ano ang ginagawa mo? Kahit ang mga tao sa paligid niya ay ganito ang pagiging mayabang. Isang simpleng maid ay naglakas loob na buliin ang Madison. Tara na! Miss Whitmore, ano ang problema? Huwag mo akong takutin. Miss Whitmore! Okay?
Nasaan siya, Sky? Ano po, Miss Whitmore? Bakit ikaw? Nasaan ang Sky? Sky! Siya! Ano na nangyari sa kanya? Nagkasala siya sa Miss Madison at ang guard Cliff ay aksyonan siya. Aksyonan siya? Ano ang ibig mong sabihin? Siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagbugbog. Miss Whitmore, Kelayev. Si Sky ang aking personal na katulong. Para siyang pamilya. Paano mo siya napapatay? Bilang isang katulong, siya ay hindi gumalang kay Madison. Upang ipagtanggol ang mga tuntunin ng estate ng General, kailangan kong harapin siya upang magsilbing halimbawa. Anong karapatan mo para gawin yun? Kung sa tingin mo ay mali ako, handa akong parusahan. Patay na ang ina. Iniwan ako ng ama. Ngayon, kahit ang buhay ni Sky, kinuha nila. Nasaan ang katawan ni Sky? Ski. Dati ay mahilig ka sa pag-upo dito at pagbuborda. Gayon, maari ka nang magpahinga ng payapa. Wala nang makakaabala sa iyo muli. Si Sky ay isang katulong lamang. Bakit ka nagpupunta sa ganito kalayo, Binibini? Marahil sa iyong puso. Si Madison lamang ang mahalaga. Wala itong kinalaman kay Madison. Nilabag ni Sky ang mga tuntunin. Alam mo kung sinunod ni Sky ang mga tuntunin. At alam mo ng eksakto. Ang nasa iyong puso. Maari bang may alam siya? Binibini. Binibini. Oras na para sa iyong gamot. Binibini, masyadong mapait ang gamot na ito. Kumuha ka ng ilang kandilang prutas para makatulong. Hindi na kailangan. Ang kapaitan na ito kumpara sa sakit. Prinsipe William Avery ang idinulot sa akin ay wala. Binibini, ang kanyang kamahalan ay nagpadala ng imbitasyon. Nais niyang pumunta ka sa garden party, hindi ka pa ganap na gumaling. Marahil dapat nating... Do ay imbitasyon ng kanyang kamahalan. Hindi ko ito maaaring tanggihan. Tulungan mo akong maghanda. Opo, ma'am. Ito ay maaaring ang huling pagkakataon na pumasok ako sa palasyo. Sana walang maging problema. Narinig mo ba? Ang mahal na Empress ay opisyal na naghahanda ng isang pagtitipon para sa pagtingin sa mga bulaklak. Pero talagang para pumili ng konsorte para sa mahal na prince. Kapag usapang estado ng pamilya, ang posisyon ay dapat na kay Miss Aurora. Pero siya? Narinig ko na sa manor, madalas siyang nanloko sa mga guard. Paano maaaring mahulog ang mahal na prince sa ganitong masamang tao? Ate, uminom ng tsa para mapaginhawa ang iyong lalamunan. Hindi na kailangan. Ate, ikaw ba galit pa sa akin? Talagang alam kong nagkamali ako. Lumayo ka sa akin. Sige. Ate, alam kong nagkamali ako. Maari mong parusahan ako kahit paano mo gusto. Pakiusap, hindi mo ba ako pagpapatawad? Ikaw, ahas. Paano maaaring Miss Aurora maging ganito cruel sa kanyang half-sister? Miss Madison ay humingi ng paumanhin na. Paano siya maaaring maging ganito agresibo pa? Ito ay sobra na. Hindi nakakapagtaka na hindi siya gusto ng mahal na prince. Ang mahal na Empress ay dumating na. Pagbati mahal na Empress. Mabuhay ang mahal na Empress. Maaari kayong lahat tumayo. Salamat, mahal na Empress. Ang anak ko ay tumatangging kumilos bilang isang tamang crown prince at kumikilos bilang isang shadow guard para sa Whitmores. Hindi ko lang maintindihan. Alin ang babae sa pamilyang iyon na nakakuha ng kanyang atensyon? Ngayon ay ang perpektong panahon para suriin sila para sa kanya. Para sa pagtitipon ng pagtingin sa bulaklak ngayon, espesipiko kong hiniling sa inyong lahat.
na magdala ng isang pagkain na may tema ng bulaklak. Handa na ba kayong lahat? Mahal na Empress, nagdala ako ng isang peony at white fungus soup. Nagdala ako ng isang bote ng freshly brewed plum blossom wine. Ano ang lakas mo? Nagbigay ako ng mga order bago na walang pagkain dapat maglaman ng almonds. Sino ang ganito bold? Nasubukan at lason ako. Ito yung food box ng Madison. Punyeta, paano ko nakalimutan ito? Kung may makakita, ito ay isang capital crime laban sa royal family. Sino gumawa ng pastry na ito? Tumungo ngayon! Pagpatawad, mahal na Empress, ang pastry na ito ay akin. Pero ang elder sister ko gumawa nito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po siya. Sigurado ako, hindi sinasadya ng aking kapatid. Mahal na Panginoon, nakikiusap ako sa inyo. Madison, ikaw ang gumawa ng mga pastillas na ito. Anong lakas ng loob mo? Ate, aminin mo na lang, palagi naman kitang tinutulungan sa lahat. Pero itong bagay na ito ay tungkol sa kaligtasan ng mahal na Reyna. Hindi ako magsisinungaling. Ahas ka, paano mo ako mapagbibintangan ng ganito? Tama na. Ikaw ang gwardiya mula sa bahay ng Whitmore. Sa'yo lang ako maniniwala. Ikaw ang magsabi sa akin kung sino talaga ang gumawa ng mga pastillas na ito. Mahal na Panginoon. Yung mga pastillas na ito ay ginawa ni Miss Aurora. Ano ang sinabi mo? Laging inaapi ni Aurora si Madison. Ngayon, hindi lang niya sinaktan ang aking ina kung hindi pinagbintangan pa si Madison. Hindi kita palalampasin ito. Si Miss Aurora ang may gawa. Nakalimutan mo na ba ang minsan mong sinabi? Cliff? Miss Aurora, ano man ang may kinalaman sa iyo ay may kinalaman sa akin. Handang-handa akong tanggapin ang lahat ng sisi para sa iyo. Aurora, ano ang masasabi mo para sa sarili mo? Ako, siya ang koronang prinsipe. Tiyak na maniniwala sa kanya ang mahal na Reyna. Ano pa ang saysay ng pagtatanggol ko? Sinubukan akong saktan ni Aurora. Nararapat siyang mamatay. Dahil sa kanyang kabataan, magiging maawain ako. Mga gwardya, bigyan siya ng 20 palo. Aurora, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Hindi ko ginawa. Hindi ako. Diyos ko, ang dami niyang dugo. Nandito na ang ebidensya at mga saksi. Bakit ayaw pa rin niyang umamin? Aurora, kung aaminin mo lang, papahintuin ko sila, ano? Hindi ko ginawa. Sige, ipagpatuloy ang paghampas sa kanya. Aurora. Aurora. Inay, ang sakit talaga. Salamat, Miss Whitmore. Hahanap ako ng paraan para mabawi ang ginawa mong pagligtas sa buhay ko. Natutuwa lang ako na okay ka. Wala yun kumpara sa nangyari. Miss Whitmore, gising ka na. Bakit bigla siyang naging magalang? Uminom ka na ng gamot mo. Bakit ka nandito? Nabigo ako sa tungkulin ko nung araw na iyon. Hindi kita na ipagtanggol ng maayos. Nasaktan ka dahil sa akin, kasalanan ko. Sinusubukan mong bumawi. Uminom ka na ng gamot mo. Hindi ko maibuka ang mga mata ko.
ni hindi ako makagalaw. Nadroga ba ako? Ilang araw nang walang malay si Miss Madison mula nang makagat siya ng parasite. Ngayong may dugo na tayo ng kamag-anak niya, tiyak na magigising na siya. Magpatuloy ka sa paghiwa, huwag kang tumigil. Pero malubha ang sugat ni Miss Aurora at hindi pa siya ganap na gumagaling. Ngayon sobrang dami na nang nawalang dugo sa kanya, nangangamba ako. Magpatuloy ka sa paghiwa. Basta maligtas si Madison, wala akong pakialam kung maubos ang dugo niya. Nauunawaan ko. Ang sakit naman. William, nandito ka lang para alagaan ako, para lang magamit ang dugo ko para iligtas si Madison. Madison, huwag kang matakot. Magigising ka na sa lalong madaling panahon. William, hindi mo pa ako ipinakita ng ganitong lambing. Bakit hindi pa nagigising si Miss Aurora? Ano ang dapat nating gawin? Inilaan ng master ang lahat ng doktor para kay Miss Madison para sa kanyang paggamot. Wala ni isang tao ang mananatili dito sa manor. Si Miss Aurora ang tunay na anak. Paano nila ito nagawa? Tama ka, ang buong buhay ko ay hindi naman talaga nagkaroon ng halaga. Itinuring ako ng ama na parang basura. Ang lalaking mahal ko, itinuring akong parang gamot lamang. Kahit ang buhay ko ay hindi hihigit sa isang kasangkapan para mabuhay si Madison. Ang pangakong isang buhay, isang pag-ibig na ibinigay mo sa akin ay biro lang pala. Hindi ba pwedeng tumigil ka sa pagiging maramot? Tingnan mo ang ibang opisyal sa korte. Sino sa kanila ang walang maraming asawa? Isang babae lang ang dinala ko rito. Pero nangako ka sa akin. Ano ngayon? Nandito na siya. Desidido na ako. Sa loob ng 3 araw, papakasalan ko siya. Sige, alis na ako. Kapag wala na ako rito, Aurora, kumain ka ng mabuti. Okay? Saan ka pupunta? Sa lugar. Kung saan ako talaga nababagay. Madam, nag-alay ng buhay ang madam para sa bayan. Inay. Bini-bini, gising ka na rin sa wakas. 3 araw kang walang malay. Ginulat mo ako ng husto. Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Nawalan ng malay si Binibini Madison dahil sa sumpa. Ako, inutusan akong alagaan siya. Noong una, tiyak na magwawala siya. Bakit ang tahimik niya ngayon? Ngayong gabi ay ang Lantern Festival. Nais kong samahan ka kung maaari. Noong mga nakaraang taon, paulit-ulit ko siyang inimbita. Pero tumanggi siya dahil daw magkaiba ang estado namin. Ngayong gusto kitang iwan, ikaw pa ang nangunguna mang asar sa akin. Wag na, ituturing ko na lang itong paraan para maglinis ng isip. Ingat, Binibini Madison! Cliff, ice ka lang ba? Masakit ba? Hindi masakit. Ginawa mo lahat yon para iligtas ako. Mandirigma ako, hindi gaanong mahalaga ang ganitong maliit na sugat. Basta ligtas ka, Binibini Madison. William, may puso ka rin pala. Ang problema, ang pinapahalagahan mo ay hindi kailanman ako. Nakakasawa na ba? Binibini Aurora. Ako, Binibini, malapit na ang araw ng kasal mo, pero ang dote mo ay wala pa. Sumang-ayon na ang mahal na hari na pakasalan ako nang may karangalan ng isang prinsesa. Ano pa ang dapat ikabahala? Maaaring ganoon, pero ang Whitmore House lamang ang tunay mong tahanan. Hindi ba talaga natin sasabihin sa Panginoon? Hindi na kailangan. Ang pagsabi sa kanila ay magdudulot lamang ng dagdag na gulo. Maaari ka nang umalis ngayon. Ako na ang mag-iimpake ng mga gamit. Opo, Binibini.
Magaling ka, Aurora. Anak, ito ang gantimpala ko sa'yo para sa iyong pagsisikap sa martial arts. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Ito ang unang panyo na aking inembroderya. Hindi ko lang alam kung magugustuhan mo ba ito. Huwag mong isiping pangit ang aking borda. Aurora, kapag ako'y nakabalik, gusto kitang makita sa damit pangkasal na ito. Medyo malaki yata ang damit na ito. Kung tatahin ko ito ng gintong sinulid, dapat ay kakasya pa rin. Anong ginagawa mo? Tigil. Ay, nahulog ko ng hindi sinasadya. Ate, paano ka naging ganito kahalay? Hindi pa nga kayo ikakasal, eager ka na agad na maglabas ng kasuotang pangkasal? Hindi mo naman balak pakasalan yung hamak na bantay na yon, di ba? Tisk, 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 nakakalungkot naman. Ang minamahal niya ay talagang ako. Aurora, pagbalik ko, gusto kong makita kang nakasuot nito. Madison Whitmore. Papatayin kita. Cliff, bilisan mo. Si Miss Aurora gustong patayin ako, bilisan mo, Cliff. Ayos ka lang ba? Medyo nahihilo ako. Ilalayo kita dito. Ngayon sira na ang kasuotan at hindi na babalik si inay. Miss Aurora, iniutos po ng Panginoon na pumunta kayo sa harapang bulwagan. Pupunta ako. Walang hiya ka. Lumuhod ka. Wala akong ginawang mali. Bakit ako luluhod? Nagkukunwari ka pa? Si Madison ay aksidente lang nakasira ng isa sa mga damit mo, pero sinunog mo ang bawat isa sa mga damit niya. May natitira ka pa bang dignidad bilang anak ng tahanan ng general? Nasa kwarto lang ako at naglalagay ng gamot. Hindi ako pumunta sa kanyang bakuran. Sinungaling ka. Ang kapal ng mukha mong sumagot. May tao ba dyan? Kunin ang pamalo. Hampasin siya hanggang sa umamin. Masyadong malupit ang Ginoo. Ang sugat sa ulo ni Binibining Aurora ay dumudugo pa rin. Kailangan ba ng ganitong malupit na parusa? Oo nga. Lagi namang pinapaboran ng Gino si Binibining Madison. Ang mga salitang iyan ay hindi dapat sabihin ng padalos-dalos. Sige, bugbugin mo siya. Bugbugin mo siya hanggang aminin niya ang kanyang kasalanan. Tatay, mamamatay sa bugbog ang ate kong ganito. Madison. Madison. Bilis! Umalis na! Umalis na! Umalis na! Binibini, bakit hindi mo ipaliwanag ang sarili mo? Ang pagpapaliwanag ay hindi na kailangan. Binibini.
Inay, ako ay ipakakasal na sa Northvale. Ang bagay na pinakamahalaga sa iyo sa buong buhay mo ay ang digmaan sa Hilaga. Ako ay pupunta at tutuparin ang iyong hiling. Mulan ngayon, baka hindi na kita madalaw ng madalas. Bakit ang ingay ngayon sa estate ng General? May okasyon ba? Narinig ko si General Whitmore ay nag-aayos ng kasal para kay Binibining Madison. Maraming kilalang binata mula sa mga elite na pamilya sa kabisera ang narito. Si Binibining Madison ay talagang mapalad. Binibini, bakit hindi mo sabihin sa akin kung gusto mong lumabas? Hindi na kailangang mag-abala. Kaya ko naman mag-isa. Binibini, bakit sa lahat ng bagay si Binibining Madison ang target mo? Una, pinahintulutan mong bullion siya ng iyong katulong tapos sinunog mo ang kanyang mga damit. Alam ko. Nag-away ang mga nakatatanda pero ang mga bagay na ito ay wala namang kinalaman sa kanya. Ang pagkamatay ng iyong ina ay hindi rin naman kasalanan niya. Sa lahat ng mga taong ito, siya ang laging nambubuli. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi ko na siya muling babastusin. Sandali. May iba ka pa bang sasabihin? May urgent na bagay ako sa bahay kamakailan. At nais kong humingi ng ilang araw na pahintulot. Kung ano ang gusto mo. Urgent na bagay sa bahay? William, naaalala mo pa ba ang sinabi mo noon sa akin na wala kang tahanan? Ang paggawa ng mga dahilang ito ngayon ay para lamang maibalik agad ang iyong estado para makapagpakasal ka kay Madison. Ngunit simula bukas, wala na sa akin ang lahat ng ito. Alam ko si William ay nag-iwan ng shadow guard para protektahan si Madison. Lumabas ka? Binibining Aurora. Ibalik mo ito sa tunay na may-ari. Ibalik mo kay William. Siya! Binibini, dumating na ang magandang oras. Mahal na hari, noong araw na namatay sa labanan ang aking ina, binigyan mo ako ng isang hiling. Ngayon, nais kong gamitin ang hiling na yon para magpakasal sa Northvale para sa isang alyansang pampolitika. Tunay na tapat si His Highness kay Binibining Madison. Malalim ang kanyang nararamdaman. Dahil lamang kay Binibining Aurora ay napilayan ng paa si Binibining Madison, ipinakidnap niya siya at iniwan sa araw ng isang araw at isang gabi. Bugbugin mo siya. Bugbugin mo hanggang aminin niya ang kanyang pagkakamali. Madison. Ipagpatuloy ang paghiwa. Basta maligtas lang si Madison, kahit maubos lahat ng dugo niya, okay lang. Madison, huwag kang matakot. Magigising ka rin agad. William, mas mabuti na hindi na tayo muling magkita sa buhay na ito. Mahilig si Madison sa mga pastry mula sa tindahang ito. Magpapakasal ako sa kanya ngayong araw. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang totoo kong pagkatao? Sino ang ikakasal? Bakit may ganitong granding prosesyon? Bakit ako ay hindi nakaalam nito? Your Highness, ngayon ang araw na si Princess Claire ay aalis para ikasal sa Northvale. Princess Claire? Bakit hindi ko pa narinig ang prinsesang ito? Ang Princess Claire na iyon ay si Binibining Aurora. Ano ang sinabi mo? Ito ay the sunscreen na ipinagkatiwala sa akin ni Binibining Aurora para ibigay sa iyo. Paano napunta ang hiyas na ito sa kamay ni Aurora? Siya ba talaga ang nagbigay nito sa iyo? Nasaan siya? Kailangan kong hanapin siya at humingi ng paliwanag. Ang inyong kamahalan, ang prosesyon para sa kasunduang pag-aasawa ni Binibining Aurora ay umalis na sa kabisera. Bakit siya sasali sa isang kasunduang pag-aasawa? Matagal akong naging tago sa Whitmore House at hindi ko narinig na nabanggit niya ang tungkol sa isang kasunduan, kahit ang kanyang pamilya ay hindi alam. Ano ang nangyayari dito? Mas marami ka bang alam kaysa sa akin? Kayong lahat ba ay nagsabuatan para lokohin ako magsalita? Magkano ang ibinayad sa iyo ni Aurora para suhulan ka?
Sabihin mo ang totoo at baka maawa ako sa buhay mo. Ang inyong kamahalan, sinisumpa ko. Wala akong anumang pakikitungo kay Binibining Aurora. Ang prinsesa na aalis para sa kasunduan ngayon ay talagang si Binibining Aurora. Nalaman ko lang ito ngayon din. Hiningi lang niya sa akin na ibigay ang hiyas sa inyong kamahalan. Sabi niya, ibinabalik ito sa tunay na may-ari. Pakiusap, ang inyong kamahalan, maniwala kayo sa akin. Ang nagligtas sa akin kaya ay hindi imposible. Ang inyong kamahalan, kung hindi kayo naniniwala sa akin, maaari ninyong tanungin ang iba. Aurora, hindi mo ito matutuloy na kasunduan. May utang ka sa akin na paliwanag. Ang inyong kamahalan, ang kasunduang pag-aasawa ay hindi na mababago. Ang inyong kamahalan. Naway magkaroon ng ligtas na paglalakbay si Prinsesa Claire. Pag-isahin ang ating dalawang bansa at dalhin sa mundo ang pangmatagalang kapayapaan. Maaari na kayong tumayo. Oras na para umalis ako. Hindi na kailangang samahan pa ako. Dapat na kayong bumalik. Umalis na tayo. Teka. Aurora! Alam kong hindi mo talaga gusto ang kasunduang pag-aasawang ito. Pinipilit ka ba ng aking ama? Sumama ka sa akin. Ako ang bahala rito para sa iyo. William, ang minamahal mo ay palaging si Madison, hindi ako. Nandito ka ngayon para kunin ako dahil sa wakas ay napagtanto mo na kung gaano kabulag. Gusto mo bang gantihan ako sa pagligtas ko sa buhay mo? Ang inyong kamahalan sa wakas ay inamin mo na ang totoo mong pagkatao. Pero huli na ang lahat. Ang kasunduang pag-aasawa ay ideya ko. Hindi ako napilit dito. Alam mo pala kung sino ako simulat sa pool. Eh ano naman kung alam ko. Ngayon ako si Prinsesa Claire, opisyal na pinangalanan ng mahal na hari. Ang kasunduang pag-aasawa ay tapos na at walang makakapagbago nito. Kahit ikaw pa, prinsipe ng kaharian. Alam niya kung sino ako simulat sa pool pero voluntaryo pa rin siyang pumayag sa kasunduang ito. Ganun ba niya ako kagustong iwan? Ang daan patungong Northvale ay mahaba at mahirap at hindi tayo pwedeng maantala. Ang inyong kamahalan dapat na po kayong umuwi. Ang inyong kamahalan, maaari po bang umalis na kayo? Nag-utos ang mahal na hari na ngayong araw. Sino mang maglakas loob na humadlang sa prosesyon, sino man sila, ay papatayin sa lugar. Kung ipipilit ko na ibang tao ang ipadala para sa kasunduang ito. Huwag mo akong sisihin kung maging walang puso ako. Ama. Pagbati, mahal na hari. Ang lalaking lubog sa pag-ibig ay hindi kayang humawak ng malaking responsibilidad. Kung talagang mahalaga ito sa iyo, bakit hindi ka kumilos ng mas maaga? Bakit ngayon ka lang? Dalhin ninyo pabalik ang prinsipe ng kaharian. Aurora, sa iyong pagtungo sa North Vale, ikinakatawan mo ang determinasyon ng High Court para sa pangmatagalang kapayapaan ng ating mga bansa, ngunit kailangan mo ring ingatan ang iyong sarili. Salamat po, mahal na hari. Umalis ka na. Narinig ko na ang pinuno ng Northvale ay matapang at sanay sa labanan, na namumuno sa kanyang mga tauhan sa harap ng labanan. Hindi ko lang alam kung anong klaseng tao siya sa personal. Kaya ito pala ang maalamat na pinuno ng Northvale, ang kayang tumapos sa 10,000 mandirigma. Ang tangkad at ang dating niya, halatang halata ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi lang siya malubhang nasugatan sa nakaraang digmaan, sa palagay ko, hindi siya magpapaubaya para sa kapayapaan. Kung tunay kong mapagkakasundo ang dalawang bansa, wala nang magdurusa dahil sa gyera, mawawalan ng buhay at yaman, o magkakawatak-watak ang mga pamilya. Si Princess Claire ng High Court ay narito para sa kasunduang pangkapayapaan. Pagbati, mahal na prinsesa. Bilisan niyo protektahan ang prinsesa! Hindi na kailangan. Takot silang lahat sa akin. Ikaw? Anong dapat katakutan? Narito ako para sa kasunduang pangkapayapaan. Kung mamamatay ako rito, ang High Court at Northvale ay magiging magkaaway muli. Sa panahong iyon, magdurusa lamang ang magkabilang panig at magkakaroon ng hindi mabilang na nasawi. Hindi mo ako sasaktan. Harrison Lindley. Yun ang pangalan ko. Ako si Aurora. Narinig kong konserbatibo ang High Court. Bakit hindi ka natatakot? Ngayon, ako na ang prinsesa consort ng Northvale. Kaya natural lang na dapat akong umangkop sa mga kaugalian ng Northvale.
Ano ang ibig sabihin nito? Bakit kayong lahat ay napakasaya? Ibig sabihin nito, tinatanggap ng aming hari ang iyong prinsesa. Siya ang unang babae na tumanggap ng kwintas ng hari. Ang kwintas na gawa sa ngipin ng lobo ay para sa taong minamahal niya. Maraming tao ang nagnanais ng karangalang ito, ngunit hindi nila ito makuha. Ilang taon nang nakikipaglaban ng hari at walang interes sa pag-ibig. Maraming manliligaw ang hindi man lang nakatanggap ng pangalawang tingin mula sa kanya. Ang Prinsesa Claire mula sa High Court ay talagang espesyal. Totoo. Ngunit kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin ko rin ang magandang Prinsesa Claire mula sa High Court. Ang mga babae sa North Vale ay masyadong mailap at agresibo. Karamihan sa mga babae sa High Court ay mahiyain at mahina. Ngunit ang prinsesang ito ay medyo iba. Hindi ko nakikita kung ano ang nagpapaiba sa kanya. Baka nagpapanggap lang siya. Sa loob ng ilang araw, iyakan na siya habang pauwi na. Mula na ngayon, Aurora ang prinsesa konsorte ng North Vale. Sino mang maglakas loob. Naapihin siya ay umaapi sa akin. Binabati kita, mahal na hari, sa iyong prinsesa konsorte. Inay, nakuha ko na ang pagtanggap ng hari ng North Vale. Basta makapasok ako sa North Vale, tiyak na mapananatili ko ang kapayapaan ng ating dalawang bansa. Dumating na ang prinsesa. Hindi na tayo kailangang mag-away pa. Tama ka. Salamat sa prinsesa sa pagpayag niyang magpakasal sa aming komunidad. Ang totoo ng mga tao sa North Vale, ang init at pagiging welcoming ng pakiramdam dito ay hindi ko naranasan sa Whitmore House. Yumuko sa langit. Sa patuto ng langit, ako si Aurora ay nanunumpa kay Harrison Linley At ako, si Harrison Linley, ay nanunumpa kay Aurora. na magiging isang puso magpakailanman. Poprotektahan namin ang aming mga tao at ipagtatanggol laban sa mga kaaway. Kung sasayawin namin ang sumpang ito, parusahan kami ng langit. Uminom ng alak pangkasal. Tapos na ang seremonya. Ang katawan ko'y puno ng mga lumang sugat mula sa mga nakaraang parusa. Ang pagpili ng reyna ay karaniwang pumipili lamang ng mga babaeng walang peklat. Nagtataka ako kung si Harrison ay hahamakin ako dahil may kapintasan at ibubuhos ang kanyang galit sa mataas na hukuman na makakaapekto sa relasyon ng ating mga bansa. Ganito ba ang karaniwang trato sa iyo ng mataas na hukuman, mahal? Masakit ba? Hindi. Hindi na masakit. Lahat yon ay nasa nakaraan na. At saka, ang mga peklat na ito, hayaan mong ipaliwanag ko. Huwag mong idamay ang mataas na hukuman. Ayokong magsinungaling sa'yo. Hindi ako tunay na anak ng emperador. Ang aking mga magulang ay parehong general sa mataas na hukuman. Ngunit hindi maganda ang pagsasama nila. Matapos pilitin ng aking ama ang aking ina na magpakamatay, palagi niya akong binubugbog at inaabuso. Mahal, magtitiwala ka ba sa akin? Ako, si Harrison Linley ay sumusumpa sa langit. Mula sa araw na ito, hindi na kita hahayaang magsakit muli kahit katiting. Kamatayan. Mahal, tawagin mo akong Harrison. Magtiwala ka sa akin. Habang nandito ako, wala nang makakasakit sa'yo muli. Payag ka ba? Oo. Nasaan si Aurora? Ang inyong kamahalan, si Prinsesa Claire ay umalis na sa kabisera. Tinataya ko na halos nasa hangganan na siya ng North Vale. Ang inyong kamahalan. Hindi ba't mahal na mahal ako ni Aurora? Paano siya kusang loob na pumayag sa isang pampulitikang kasal? Hindi ba niya alam kung gaano kadelikado ang North Vale? Hindi ba siya natatakot na lamunin ng buo hanggang sa walang matirang buto? Hindi ko po alam. Walang kwenta ka! Aurora, alam kong mahal mo ako. Naiinggit ka lang kay Madison, kaya nagpadalos-dalos ka at pinili ang kasal na ito. Maghihintay ako sa araw na pagsisisihan mo ito at babalik kang humingi ng tulong sa akin. Bantayan mo si Aurora. Sa sandaling pagsisihan niya ito, humanap ka ng babaeng papalit sa kanya at iligtas siya. Ituring mo itong bayad sa lahat ng taong inalagaan niya ako. Tutuparin ko po ang inyong kamahalan. Tungkol sa Jade Pendant, kailangan kong tanungin si Madison. Umalis ka na. Opo, ang inyong kamahalan. Utang yan si Aurora. Paano siya karapat-dapat maging prinsesa? Ang North Vale ay isang ilang na disyerto. Ngayong pumunta siya sa ganoong lugar, sisiguraduhin kong mas masahol pa sa kamatayan ang sapitin niya. Madison!
Cliff, bakit ka nandito? Binibining Madison, naparito ako para itanong kung bakit nasa kamay ni Binibining Aurora ang jade pendant na ibinigay ko sa iyo. Hindi maganda ito. Si Cliff ay masunurin at kapakipakinabang kaya kailangan ko muna siyang kontrolin sa ngayon. Hindi ko alam. Malinaw na iningatan ko ang pendant na yon. Siguro, baka nung araw na sinunog ni ate ang mga damit ko, napansin niyang maganda ang pagkakagawa nito at naisip niyang kunin na lang. Makatwiran iyan. Maraming beses nang tinarget ni Aurora si Madison. Napakasama niya at hindi maaaring siya ang nagligtas sa akin. Tiyak na nalaman niya ang tungkol sa pagkatao ko, ninakaw ang pendant ni Madison at sinubukang magpanggap. Bilang aking tagapagligtas, Binibining Madison, pakiingatan mo ang pendant na ito. Sa loob ng 7 araw, bibigyan kita ng isang hindi inaasahang sorpresa. Isa kang hamak na gwardiya. Akala mo talaga espesyal ka. Mayroon bang balita mula sa mga gwardiyang ipinadala sa Northvale? Nagsisisi na ba si Aurora? Ang inyong kamahalan si Binibining Whitmore hindi lang hindi nagsisisi, kundi mabuti pa ang pakikisama niya sa hari ng Northvale. Ni minsan ay hindi niya nabanggit ang inyong pangalan. Huwag mo siyang pansinin. Magsisisi rin siya sa bandang huli. Aurora, maghihintay ako para makita kung paano ka magsisisi pagkatapos kang pahirapan ng hari ng Northvale. Ang inyong kamahalan, handa na ang mga regalo para sa kasunduan kay Binibining Madison ng pamilyang Whitmore. Ito ang listahan. Pakitingnan po ninyo ang inyong kamahalan. Ang kanyang kamahalan ay narito para pakasalan si Miss Whitmore. Hindi namin siya kayang makipagkumpetensya. Tama ka dyan. Kung alam lang namin na darating ang kanyang kamahalan, hindi na sana kami nag-abala. Dalhin ang mga handog para sa kasunduan. Si Madison ay anak lang ng isang kerida. Karapat-dapat ba talaga siya sa titulong koronang prinsesa? Ang panganay na anak, si Aurora, ay ipinadala para sa isang alyansa sa pag-aasawa. Bakit ang anak ng isang kerida ay may ganitong swerte? Maliwanag na hindi mo alam ang buong kwento. Mula nang umalis si Miss Aurora para sa alyansa, si Miss Madison ay nanatili sa tabi ng General. Si General Whitmore ay ibinigay ang lahat ng kanyang pagmamahal kay Miss Madison. Minamahal niya siya ng labis. Ang sino mang magpakasal kay Miss Madison ay makakakuha ng lahat mula sa tahanan ng Whitmore. Si Miss Aurora ay dating hindi maganda ang pakikitungo sa kapatid niya. Tiyak na mas magiging maayos ang buhay niya ngayon. Dumating na ang kanyang kamahalan. Ang inyong kamahalan. General Whitmore, ginang narinig ko na si Miss Madison ay mahinahon, mabait at mabuti ang loob, isang perpektong nobya para sa anumang tahanan. Ngayon narito ako particular para hingin si Madison bilang aking koronang prinsesa. Aalagaan ko siya ng mabuti sa hinaharap. Sana ay pumayag kayong dalawa. Mabuti, napakaganda naman. Iiwan namin si Madison sa inyong mga kamay, ang inyong kamahalan. Si Madison ay palaging mahiyain at tahimik ang ugali. Kasalanan namin na hindi siya pinalaki ng maayos. Nakikiusap kami sa inyong pag-unawa sa kanyang kahihiyan. Sa hinaharap, kailangan nating magkaroon ng magtuturo sa kanya ng maayos upang siya ay maging karapat-dapat na koronang prinsesa. Tama. Ang inyong kamahalan? Pakiusap. Hindi sana ako dumating kung alam ko lang. Babalik ako kaagad. Lahat magsaya kayo, kumain kayo. Sige na. Ang inyong kamahalan. Pagkatapos ng lahat, ang pag-aasawa ay usapin ng dalawang tao. Bagamat pumapayag kami bilang mga magulang, dapat makita ka ni Madison para sa kanyang sarili. Ngunit sa iyong maharlikang presensya, tiyak na papayag siyang pakasalan ka. General Whitmore, ginang, matagal na kaming magkakilala ni Miss Madison. Gayunpaman, hindi pa niya nakikita ang aking tunay na mukha. Nag-aalala ako na ang biglaang pagliligaw ay baka matakot siya. Kaya gusto kong gamitin ang aking dating pagkakakilanlan para magpakita sa kanya at bigyan siya ng sorpresa. Sino ang mag-aakala na si kanyang kamahalan at si Madison ay may ganoong kasaysayan? Kanyang kamahalan, ang susunod na patio ay walang nakatira. Maaari kayong pumasok doon para magpalit pabalik sa inyong dating kasuotan. Napakaloko talaga ni Madison. Ni minsan ay hindi niya ito nabanggit sa amin. Well, patunay lamang ito na ang aming Madison ay itinadhana para kay kanyang kamahalan. Tama ka. Kung malaman ni Madison na narito si kanyang kamahalan para humingi ng kanyang kamay, magagalak siya ng husto. Shadow Guard Cliff? Ako nga,
Noon ay itinago ko ang aking pagkakakilanlan at nanatiling kasama si Madison dito ng ilang panahon. Nagkaroon na kami ng damdamin para sa isa't isa, kaya oras na para sabihin sa kanya ang katotohanan. Maya-maya, hindi na kailangang sumama kayo sa akin sa loob. Pero, kanyang kamahalan, nangangamba po ako na baka hindi ito angkop. Si Madison ay isang dalagita at makikita ang isang lalaki tulad ng inyong kamahalan ng mag-isa? Ano ang hindi angkol doon? Si Madison ay pakakasalan ako sa bandang huli rin naman. Ayaw ba ninyong pakasalan niya ako? Hindi iyon ang aming ibig sabihin. Ito lang, si Madison ay pinalaki namin ng labis mula pagkabata. Lagi siyang kulang sa disiplina. Nangangamba kami baka hindi sinasadyang kayong mapagalitan kanyang kamahalan. O nga po kanyang kamahalan. Alam ko na kung ano si Madison. Huwag kayong mag-alala. Maghintay kayo sa labas. Opo, kanyang kamahalan? Opo, kanyang kamahalan. Ang Madison ngayon ay iba sa karaniwan. Siguro hindi pa rin niya ako kayang bitawan at tinanggihan ang kasunduan para sa akin. Dahil hindi niya mapapalitan ang isip ng kanyang mga magulang, wala siyang magawa kundi ipakita ang kanyang galit sa ganitong paraan. Papasok na ako at bibigyan si Madison ng sorpresa. Kung ayaw mong magpakasal, huwag. Binibining Madison, pakakasalan kita. Cliff, anong ginagawa mo dito? Binibining Madison, sasama ka ba sa akin? Kahit anong gusto mo sa hinaharap, ibibigay ko lahat sa iyo. Ikaw lang ay isang shadow guard mula sa Manor. Ano ba ang maibibigay mo sa akin? Malaya na ako ngayon. Mahal kita. Bumalik lang ako para pakasalan ka. Binibining Madison, ang tunay na mukha ng isang shadow guard ay hindi basta-basta ipinapakita sa iba. Kapag tinanggal mo ang maskara ko, dapat kang managot para sa akin at dapat kang magpakasal sa akin. Sinabi mo dati na gusto mo ako. Handa ka ba na tanggalin ang maskara ko para sa akin? Sino ba talaga ang akala mo sa sarili mo? Wala na si Aurora ngayon. Para sa akin, wala ka ng silbi. At akala mo talaga makakapagpakasal ka sa akin. Tumingin ka sa sarili mo. Alamin mo ang lugar mo. Yan ba talaga ang iniisip mo? Talaga bang hindi mo ako minahal kahit kailan? Isang kasangkapan lamang ba ako sa iyo? Ngunit malinaw mong sinabi. Basura ka. Matigas lang talaga ang ulo mo. Sa totoo lang, isang piyon ka lamang na gagamitin laban sa kanya. At noong panahong iyon, hindi ako ang nagligtas sa iyo. Iyon ay ang tangang si Aurora. Noong panahong iyon, pumunta lamang ako sa kanyang silid upang makita kung anong klaseng lalaki ang kanyang itinatago. Hindi ko inasahang hahawakan mo ako na tatawagin akong iyong tagapagligtas. Isang pagkakataon para agawin ang isang tao mula kay Aurora. Tiyak na hindi ko palalampasin yun. Sinabi ko sa iyo na ang hadependent ay nasa akin at naniniwala ka. Kasing tanga mo rin siya. Paano naman ang pag-ibig na sinabi mo? Wala ba talagang totoo doon? Siyempre, nung sinabi kong gusto kita, ito ay dahil lamang gusto ka ni Aurora. Anumang bagay na pag-aari niya ay dapat na pag-aari ko. Ikaw ay isang hamak na anino ng gwardya. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na humingi ng aking kamay? Ako ang binibini ng bahay Whitmore. Isang hamak na anino ng gwardya na walang pamilya tulad mo ay hindi karapat-dapat pakasalan ako. Ang pakakasalan ko ay magmumula sa pinakamataas na maharlikang pamilya. Ginamit niya ako sa buong panahon. Ako ang prinsipe, ngunit naloko ako ng isang babaeng tulad niya sa mahabang panahon. Cliff? Sa totoo lang, meron akong kaunting nararamdaman para sa iyo. Alam mo, matapos umalis ang ate para sa kanyang political na kasal, ako na lamang ang natitirang anak na babae sa estate ng general. Sa panig ng aking ama, lahat ng iba't ibang pangkat ay nagmamasid, kaya maaari lamang akong magpakasal sa maharlikang pamilya. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi tayo maaaring magkasama. Kahit na ang iyong katayuan ay hindi maaaring gawing pampubliko, maaari kang maging aking gwardiya ng palihim, okay? Kung sasang-ayon ka dito, bibigyan kita ng isang maliit na kahilingan. Sa lahat ng mga taong ito, ang minahal ko ay talagang isang nakakadiring at walang hiya na babae. At para sa kanyang kapakanan, inilagay ko sa kahihiyan ang aking tunay na tagapagligtas. Madison, papagbayarin kita para dito. Lagi mong suot ang maskarang ito. Medyo curious ako talaga sa kung ano ang itsura mo. Ano ang ibig mong sabihin? Maswerte ka na pinapayagan kitang sumunod sa akin. Huwag mong abusuhin. Ako ay isang hamak na anino ng gwardya. Hindi ako karapat dapat sa iyong pabor. Paalam. Basura ka. Isa ka lamang asong sunod-sunuran. Kapag umalis ka sa estate ng general, wala ka ng iba kundi isang kalye. Ano, akala mo ba ay maaari mo akong saktan? Ibalik mo sa akin ang hadependent. Ang bagay na yon ba ang ibig mong sabihin? Noong lumabas ako ng isang araw, ibinigay ko yon sa isang pulubi sa kalye. Kung gusto mo ito, pumunta ka at kunin mo mula sa kanya. Mabuti.
Para sa anak ng mag-anak na Whitmore, ang pagpapakasal sa kataas-taasang prinsipe ay tunay na isang malaking biyaya. General Whitmore, kapag naging bahagi ka na ng pamilyang Maharlika, huwag mo kaming kalimutan. Siyempre, tiyak. Panginoon, Panginoon, bakit hindi sumama sa iyo si Madison? bakit hindi natin samantalahin ang mapalad na araw na ito at tapusin ang kasal ninyong dalawa ni Madison? Nagbago na ang isip ko. Mga tauhan, alisin ang dote. Panginoon, ano ang nangyayari? Medyo spoiled kasi talaga si Madison. Kung may nagawa siyang mali, sisiguraduhin naming ituwid siya. Maayos naman ang lahat. Bakit biglang ikinansela ang kasal? Nagkakamali kayong dalawa. Nararamdaman ko lang na medyo nagmamadali ang pagharap ko para magproposa ngayon. Nararapat si Madison sa mas mabuti. Ano ang ibig mong sabihin? Sa loob ng 3 araw, maghahanda ako ng isang piging sa palasyo at hihilingin kay ama at ina na maging saksi. Sa harap ng lahat ng mga Maharlika sa korte, iaanunsyo ko ang aking pagpapakasal kay Madison. Ano sa palagay mo, General Whitmore? Mabuti, napakaganda naman. Napakalaking kapalaran para kay Madison na mataas ang pagtingin sa kanya ng Panginoon. Kita-kits tayo sa loob ng 3 araw. Dapat dalhin ninyong dalawa si Madison sa piging. Kasunduan na yan. Madison Whitmore, papaalamin kita sa halaga ng paggawa sa akin ng tanga. Ilang araw na ang nakalipas, may nagbigay ba sa iyo ng pendant na jade? Oo. Ito ba ang pendant na hinahanap mo? Magkano para mabawi ito? 1 piso. Walang katumbas na halaga ang pendant na jade. Ngunit sa mga mata ng pulubi na ito, 1 piso lang ang halaga nito. Nagkamali ako na ituring na kayamanan si Madison habang minamaliit si Aurora. Ang mga bulag ay hindi lang ang mga pulubi. Bigyan mo siya ng pera. Linisin ang pendant at ibalik sa akin. Opo, Panginoon. Sige, halika na. Ito ang anting-anting na pinagkaloob ko para sa iyo. Naway mamuhay ka ng payapa at masaya. Aurora ay lubos na nagmamahal sa akin pero dati wala akong pakialam. Hindi ko alam kung paano siya pahalagahan. Aurora, may ipinabalik ka sa akin na hiyas. Galit ka ba sa akin? Ang mahal na prinsipe, ang hari, ay may ipinatawag para sa iyo. Sa tono niya, parang gusto niya kang pagsabihan. Nakuha ko. Tara na. Tangang bata, kinikilala mo pa ba ako bilang ama mo? Tignan mo ang sarili mo. Ano ba ang kalokohan na ginagawa mo? Ikaw ang prinsipe ng kaharian. Para lang sa isang babae, itinago mo ang pagkatao mo para maging tagapagbantay? Kung hindi ako dumating para hanapin ka, gaano pa katagal ang plano mong magpanggap? Ama, nalaman ko na ang pagkakamali ko. Nakikita ko na hindi ka pa nagbabago. Kung nalaman mo ang pagkakamali mo, bakit sa 3 araw maghahanda ka pa ng malaking salo-salo sa palasyo para ipahayag ang kasal? Gusto kong makita kung anong klaseng tao. Ang Miss Madison? Paano niya napilitan ang prinsipe ng kaharian na mag-abot ng ganito? Ako rin ay nadaya. Ang salo-salo sa 3 araw ay hindi para ipahayag ang kasal. Ibibigay ko sa kanya ang sarili niyang gamot. Ang kahihiyan na ibinigay niya sa akin ay babalik ng 100 beses. Basta alam mo ang ginagawa mo. Aalis na ako. Mga tagapagbantay. Opo, ang mahal na prinsipe. Mag-imbestiga kayo sa Aurora at Madison sa loob ng bahay Whitmore sa mga nakaraang taon. Gagawin ko. Aurora, hintayin mo ako. Kapag nalaman ko ang katotohanan at naganti para sa iyo, pupunta ako sa North Vale para hanapin ka. Wow. Ito ang yaya ni Helen Knox, ang yumaong asawa ni General Whitmore at ang tunay na ina ni Aurora. Ang yaya ay parang pangalawang ina. Bakit ganyan ang itsura niya? Nang matagpuan ko siya, nagtatrabaho siya ng mabigat bilang katulong. Narinig ko nung bata pa si Aurora, siya ang nag-alaga sa kanya. Ano pa ang alam mo? Sabihin mo ang lahat. Opo po. Pagkamatay ng ginang ang buhay ng binibini sa mansyon ay naging mas masahol pa.
Wala man lang siyang damit para sa taglamig, kahit ang kanyang pagkain ay mas masahol pa kaysa sa natatanggap ni na Madison at ng kanyang ina. Habang silang dalawa ay kumakain kasama ng Panginoon, si Aurora ay nakakulong sa kusina, kinakain ang mga tirang pagkain nila. Anumang gusto ni Aurora, kinukuha nila. Laging kakampi ng Panginoon si Madison, kahit na nagkasakit si Aurora, walang nagmalasakit. Muntik na siyang mamatay, nakiusap siya sa Panginoon na maghanap ng doktor, pero masyado siyang abala sa paglilibre kina Madison at ng kanyang ina. Wala siyang pakialam kung mabubuhay o mamamatay si Aurora. Tama na. Narinig ko na ang lahat. Tumigil ka na. Dalhin mo siya palayo. Bigyan mo siya ng 2,000 piso at humanap ng matitirhan siya para mamuhay ng tahimik. Maraming salamat po. Kaya si Aurora pala ang laging inaapi. Sa lahat ng mga taon, ano na ang kanyang pinagdaanan? At ganun ko pa siya itinrato. Si Sky ang aking personal na katulong. Para na siyang pamilya sa akin. Anong karapatan mo para patayin siya? Bilang isang katulong, naging walang galang si Sky kay Binibining Madison. Upang ipatupad ang mga alituntunin ng tahanan ng general, wala akong magawa kundi parusahan siya. Talagang napakadebokto ng po kay Binibining Madison. Dahil lang kay Aurora ay napilayan si Madison, pinakuha niya sa amin ito para iwan sa araw ng isang araw at gabi. Hinaan mo ang boses mo. Huwag mong iparinig sa kanya. Wala akong silbi. Ginawa kitang pagdaanan ng maraming hirap, miss. Kapag gumaling na ako, babayaran ko ito ng 1,000 beses sa iyo. Ano ang gusto mo, miss? Ako? Gusto kong makasama ang taong mahal ko, maghanap ng magandang lugar, mamuhay ng tahimik, at sa bawat sandali ay kasama siya. Mamuhay ng simple. Nakakatawa, di ba? Hindi. Ang ideyang iyan ay maganda. Marahil ako ang makakasama sa iyo sa mga sandaling iyon. Pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Dapat ay naayos ko na ito ng mas maaga. Dapat ay inalis na kita nun pa. Aurora. Aurora. Alam kong hindi ka makakalayo sa akin. Ang inyong kamahalan. Huwag po ang inyong kamahalan. Ang inyong kamahalan. Ang inyong kamahalan, bukas ay ang araw ng palasyong handaan. Handa na? Ang lahat. May isa pa akong ipapagawa sa iyo. Hanapin mo ang pulubi na nasa pintuan ng tahanan ng general. Dalhin mo siya sa akin. Opo. Aurora. Bukas, paghihigantihan ko na siya para sa iyo. May handaan ang kagalang-galang na prinsipe ngayong araw. Narinig kong iaanunsyo niya ang kanyang pagpapakasal kay Miss Madison. Tama ka, lahat ng mayayamang pamilya sa kabisera ay inimbitahan. Napakasinsin ng paghahanda ng kagalang-galang na prinsipe. Napakaswerte talaga ni Miss Madison. General Whitmore? Narinig kong ikakasal ang anak mo sa kagalang-galang na prinsipe. Oo, siya nga. Napakagandang okasyon. Talagang minamahal ng kagalang-galang na prinsipe si Miss Madison. Sa hinaharap, hindi lang Crown Princess ang magiging katayuan ni Miss Madison. Magiging emperatrice siya. Aasa na lang kami sa iyong kabaitan noon. Oh, hahaha. Siyempre, hahaha. Tatay, nanay, totoo bang pumunta talaga ang kagalang-galang na prinsipe sa bahay natin noon para humingi ng kamay ko? Bakit hindi ko siya nakita? Anak ko, sabi ng kagalang-galang na prinsipe, hindi nararapat sa iyo ang pribadong paghingi ng kamay, kaya ito ang dahilan kung bakit niya inayos ang handaan sa palasyo. Napakabuti niya sa iyo. Ano pa ang kinakabahan mo? Tama ka, nanay. Sa lahat ng mga taong ito, kami ng nanay mo ay pinagbigyan ka ng sobra sa lahat ng gusto mo. Sa harap ng kagalang-galang na prinsipe, kailangan mong bawasan ang iyong pagiging mainiti ng ulo. Alam ko. Hey, bakit wala akong makita saan man ang kagalang-galang na prinsipe? Miss Madison, hindi pa po nagsisimula ang handaan. Nag-aalala po ang kagalang-galang na prinsipe na mapapagod ka sa paghihintay. Pinapunta niya ako para dalhin ka sa side hall para makapagpahinga. Napakamaalalahanin talaga ng kagalang-galang na prinsipe. Haha, mukhang talagang mahal na mahal ng kagalang-galang na prinsipe si Madison. Madison, sige na. Sige. Sige na.
Napakabait talaga ng kagalang-galang na prinsipe kay Madison. Napakaswerte talaga ni Madison. Kapag umakyat na sa trono ang kagalang-galang na prinsipe at naging emperatrice si Madison at magsilang ng isang prinsipe, talagang walang makakapigil sa angkan ng Whitmore. Dumating na ang kagalang-galang na prinsipe. Kagalang-galang na prinsipe. Bakit ka pa nakasuot ng maskara ng gwardya ngayong araw? Nasaan si Madison? Ang kagalang-galang na prinsipe, hindi ba kayo ang nagpadala ng tao para kunin si Madison para magpahinga? Ay! Boses ni Madison yan. May nangyari kay Madison. Kung ganon, puntahan natin siya. Bilisan mo. Hindi ba ito si Miss Madison? Bakit siya ganyan ang itsura? May lalaking nakahiga sa likuran niya, hindi ba't nakatakda na siyang ikasal sa Crown Prince? Paano niya nagawa ang isang kahiyahiyang gawain sa loob mismo ng palasyo? Cliff, anong ginagawa mo rito? Naiintindihan ko na. Ikaw siguro ang nagpasok sa kanya. Gusto mong sirain ang reputasyon ko, di ba? Hayop ka. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong lapastanganin ang kanyang kamahalan. Ang kanyang kamahalan? Imposible. Wala siyang iba kundi isang hamak at kahabag-habag na guwardiya. Tumahimik ka. Tatay, inay, matapos kong tanggihan ang pagliligaw ni Cliff, naghanap siya ng pulubi para sirain ang reputasyon ko. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, mas masahol ka pa sa isang pulubi. Nangangarap ka ng gising, hindi ka karapat-dapat. Gago ka! Tatay, bakit mo ako sinuntok? Malinaw naman na siya ang dapat mamatay. Malapit na akong ikasal sa Crown Prince. Sabihin mo sa Crown Prince na ipapatay siya ngayon. Oh? Ganun ba? Gusto ko talagang malaman. Kung paano ko ipapatay ang sarili ko. Kay tanga. Imposible, bangin. Paano ka naging Crown Prince? Sinasabi mong may hinanap ako para siraan ang pangalan mo, para dungisan ang puri mo. Pero alam ng lahat na ihahayag ko na ang ating kasunduan. Anong pakinabang ang makukuha ko sa paggawa nito? Panginoon, mahal na hari, kailangang hindi ito pagkakaintindi. Tama siya? Hindi pagkakaintindi? Anong hindi pagkakaintindi bago ang ating kasunduan? Nakipagkita siya ng pribado sa isang lalaki sa palasyo at isang pulubi pa. Hindi ba ito paghamak sa pamilyang Maharlika? Isang sinadyang pag-insulto sa akin? General Whitmore, talagang napalaki mo ng maayos ang iyong anak. Awa, pakiusap. Hindi ako inosente. Ako. May tao, halika rito. Binibining Madison ng angka ng Whitmore ay humamak sa pamilyang Maharlika. Hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan. Hilahin siya palayo at itapon sa mga bilangguan. Maghihintay siya ng kanyang hatol. Hindi, mahal na hari. Palagi kitang minahal, mahal na hari. Siguro si Aurora, ang babaeng yun. Si Aurora ay kasalukuyang nasa Northvale. Paano kanya masasaktan? Akala mo ba tanga ako? Akala mo ba maniniwala pa rin ako sa mga kasinungalingan mo? Ni hindi mo kayang pigilan ng isang babae? Binabayaran ko ba kayo ng walang saysay? Dalhin mo na siya ngayon. O naghihintay ka bang ako mismo ang gumawa nito? Ipagpaumanhin mo ako, mahal na hari. Mahabag ka, mahal na hari. At kayong dalawa rin dahil sa pagkabigong mapalaki ng maayos ang inyong anak at nagdulot ng ganitong iskandalo. Dalhin din sila palayo. Nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo ang aking anak. Wala siyang ginawang masama. Hindi mo ito magagawa. Ang aking anak at si kanyang kamahalan ay nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Magkakabati rin sila. Kapag nalaman niyang ginaganyan mo siya, hindi kanya kailanman patatawarin. Hahaha, magpatuloy ka sa pangarap mo. Hindi mo pa ba nauunawaan ang sitwasyon? Ikaw ay ipinadala rito ng personal ni kanyang kamahalan. Bakit pa kaya magbabago ang isip ni kanyang kamahalan? Lahat ng pumupunta rito ay nagsasabing sila ay inosente. Sino ang may pakialam? Kapag pumasok ka na sa pitan, hindi ka makakatakas sa parusang nararapat sa iyo. Bukod pa riyan, si kanyang kamahalan ay nagbigay ng tiyak na utos na alagaan ka namin ng mabuti. Siyempre, susundin namin ang kanyang utos. Ikaw naman. Madison. Aking Madison. Sina Daisy at Madison ay walang silbi na ngayon. Hindi mahalaga kung iiwanan ko sila. Basta't hawak ko pa ang kapangyarihan sa militar, tiyak na makakabawi ako. Kapag dumating ang panahon, ibabalik ko sa bahay ang aking bunso. Hindi ako matatakot na mawalan ng tagapagmana ang aking pamilya. Gino, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ang ating anak. Ano ang magagawa ko? Kasalanan niya ito. Matagal ko nang sinabi sa kanya
na huwag maging mapagmataas pero hindi siya nakinig. Hindi ba't kasalanan mo ito? Ikaw ang nagpalaki sa kanya ng labis. Pero anak natin siya. Panonoorin mo ba siyang mapalo hanggang mamatay dito mismo? Sa tingin mo ba ang pag-iyak na ganito ang magliligtas sa ating anak? Naisip ko na naman si Helen Knox, ang ina ni Aurora. Ang aming pamilya ay mga tapat na general sa maraming henerasyon. Puno ng mga tapat na martir ang aming pamilya. Ngayon, tanging si Helen at ako na lang ang natitira. Bilang mga piling gwardya ng angka ng Knox, ang tanging layunin ninyo ay ang protektahan si Helen. Naiintindihan ninyo? Nauunawaan. Hindi masama. Natalo ka. Sige. Tiyak na tatalunin kita sa susunod. Bumalik ng matagumpay si General Knox. Si General Knox ang bayani ng High Court. Bakit kaya mula nung bata pa tayo, si Helen lang ang pinapansin ng lahat? Malinaw naman na may kakayahan ako, pero hindi ako makakapantay sa kanya. Habang nandito si Helen at umiira lang angka ng Knox, hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon ang angka ng Whitmore. Kailangan kong gamitin ang kapangyarihan ng angka ng Knox para umakyat sa aking karera. Hihingin ko ang kamay ni Helen para sa kasal. Tuloy po. Miss Knox, narinig ko po na habang nagsasanay kayo ng fencing, nasugatan po ang inyong pulso. Espesyal kong hinanap ito para sa inyo. Ito ay leather wrist guard. Salamat, ito mismo ang kailangan ko. Ang bait ninyo po. Pumunta kayo sa steward para makuha ang inyong gantimpala. Hindi ko po kailangan ng gantimpala. Ang pagprotekta sa inyo, Miss Knox, ay tungkulin ko bilang personal guard ninyo. Bahagi lang po iyon ng trabaho ko. Ah, kayo pala. Miss Knox, ito ay para sa inyo. Bakit niyo ako binibigyan ng bulaklak? Narinig ko pong gusto ng mga babae ang bulaklak, pero hindi pa ako nakakita ng nagbigay nito sa inyo, kaya gusto kong ako ang una. Hoy. Miss Knox, ang totoo, matagal ko na po kayong gusto. Sayang lang at napakalayo ng estado natin sa buhay. May mga bagay na matagal ko nang ikinahihiya sabihin. Pupunta tayo sa harap ng labanan bukas. Natatakot ako na kung hindi ko sasabihin ngayon, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon. Miss Knox, pwede ba kayong pakasalan ko? Kung makakabalik kayong buhay, pakakasalan ko kayo. Hindi ako sang-ayon. Tiyuhin, tunay po kaming nagmamahalan. Hindi ko pinagdududahan ang iyong katapatan at hindi ko rin hinahamak ang kanyang kalagayan. Subalit Helen, naisip mo na ba? Pareho kayong nasa militar? Taon-taon kayong nasa labanan. Kung magkakaroon kayo ng anak sa hinaharap, ano ang mangyayari sa bata? Kailangan bang sumama sa inyo sa labanan? Wala bang yaya? Hindi ba't ako rin ay pinalaki ng yaya? Yan mismo ang dahilan kung bakit hindi ako sang-ayon. Ayokong maging katulad mo ang bata. Ang bata ba ay iiwan para ako ang mag-alaga? Bukod pa riyan, kung sakaling mangyari na pareho kayong mawala, ano ang mangyayari sa bata? Gusto mo bang ipanganak siya? Para lang maging ulila? Kami... Tama na, hindi na kailangang pag-usapan pa ito. Hindi ako magbibigay ng pahintulot sa bagay na ito. Maaari na kayong umalis. Paano kung ako ay handang manatili sa kabisera at hindi na muling tumungo sa labanan? Ang ating mga personal na gwardiya ay nag-ensayo ng ilang taon para lamang sa larangan ng digmaan ay maipakita ang kanilang galing. Makakaya mo bang bitawan iyon ng ganun kadali? Sa aking puso, si Helen lamang ang naroroon. Siya na lamang ang magiging asawa ko mula ngayon. Handang-handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Owen? Kung hindi ka naniniwala sa akin, handang putulin ang aking braso para patunayan ang aking determinasyon. Tama na. Owen, may pambihira kang tapang at kitang-kita na mahal mo si Helen. Simula ngayon, ikaw ay bahagi na ng pamilya Knox. Tiyo, pumayag ka na? Ang ganda nito, Owen. Owen, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kung sakaling maglakas loob kang ipahamak si Helen, ako ang unang hahabol sa iyo. Opo.
Madam, may balita ako. Si Master Knox ay pumanaw na. Madam, nandito pa ako para sa iyo. Kung gusto mong umiyak, ilabas mo lang. Ang inyong kamahalan? Talagang alam kong nagkamali ako. Sa totoo lang, lagi kitang minahal. Nagsisinungaling ka pa rin. Madison, alin sa mga sinabi mo ang totoo? At alin ang kasinungalingan? O baka naman? Puro kasinungalingan ang lahat sa pagitan natin. Kasinungalingan ang unang pagkikita natin. Kasinungalingan ang mga paratang mo kay Aurora. Kasinungalingan ang nararamdaman mo para kay Cliff. Maging ang pag-ibig mo sa akin ay kasinungalingan. Ang inyong kamahalan, hayaan ninyo akong magpaliwanag. Hindi ganon. Ang parusang natanggap mo noong isang araw ay dahil niloko mo ako. Ngunit ang parusang haharapin mo ngayon ay dahil lahat kay Aurora. Bakit? Hindi ba't kinamumuhian mo si Aurora? Bakit mo siya ipinagtatanggol? Muling banggitin mo pa ang kanyang pangalan kung hindi dahil sa iyo? Paano ko masasaktan si Aurora ng paulit-ulit? Kung hindi dahil sa iyo, ako sana ang nagkaroon ng pag-ibig kay Aurora. Hindi sana siya napangasawa sa Northvale. Naghirap si Aurora sa House of Whitmore. Gagantihan ko sila ng 1,000 beses. Gino, ano ang dapat nating gawin? Huwag kang mag-alala, may paraan pa ako. At kayong dalawa, huwag ninyong isiping makakatakas kayo. Lubusan kong siniyasat ang nakaraan ni na Aurora at General Knox. Hindi kanya pinarusahan, kaya ako ang gagawa nito para sa kanya. Ituring mo ito bilang aking kabayaran sa kanya. Hindi. Hindi mo ako maaaring galawin. Hawak ko pa rin ang kapangyarihan sa militar. Magagamit ko ang aking kapangyarihan sa militar para tulungan kang mabawi ang trono. Ang inyong kamahalan, kung papayagan mo lang akong umalis, ang control sa Knox Army at ang Tiger Tally ay mapapasa iyo. General Whitmore. Ito ba ang ibig mong sabihin? Paano napunta sa iyo ito? Sayang naman. Ang bagay na ito ay akin na ngayon. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, nasamsam na ang angka ng Whitmore. Nagtaksil ka at pinatay si General Knox, kaya namatay siya sa labanan. Nahayag na ang katotohanan, hindi ka na isang general. Bukod pa riyan, kung hindi ako nagkakamali, ang mga utos ng pag-deploy ng Knox Army ay hindi kailanman nasa iyong mga kamay. Nasa kay Aurora ang mga iyon, nakakubli sa kanyang dote. Helen, napakalupit mo. Itinago mo ito sa akin hanggang sa araw ng iyong pagkamatay. Kung nalaman ko lang, mas maaga sana kitang pinatay. Aurora, sa lahat ng mga taong ito, paano ka nakaligtas? Pumanaw na ang iyong ina at ang iyong ama ay si Madison lang ang inintindi. Kahit ako. Tama, hindi pa ako tapos. May anak pa ako. Ang huling lahi ng angka ng Whitmore. Muntik ko nang makalimutan kung hindi mo sinabi. Huwag mo akong itulak! Anong ginagawa mo rito? Bastos kang hayop ka. Hindi mo ba sinabi na ako lang ang mahal mo? Tiniis ko na si Helen noon. Pero ano naman ang meron sa dalawang ito? Manggulo ka ng pamilya, papatayin kita. Ang kapal ng mukha mong habulin ang lalaki ko. Bubugbugin kita hanggang sa mamatay ka. Wala na ang lahat. Tapos na, lahat ay nawala na. Ama, iminungkahi kong pumunta sa Northvale upang makipagnegosasyon para sa pakikipagtulungan. Sana'y payagan ninyo ako. Katarantaduhan ito. Huwag mong isiping hindi ko alam ang tunay mong balak. Akala mo ba ang Northvale ay tulad ng Royal Gardens? Isang lugar na pwede ka lang pumasok at umalis ng basta-basta? Alam ko na ang negosyo mo sa House of Whitmore. Isang bagay na pinarusahan mo si Madison. Talaga bang balak mo na ibalik si Aurora? Wala ka bang respeto sa kasunduang pag-aasawa? Wala ka bang paggalang sa Northvale? Maliit lang naman ang Northvale. Kahit walang political marriage. Sa huli, magkakaroon din tayo. William, alam mo ba kung ilang taon na ang giyera sa pagitan ng High Court at Northvale? Alam mo ba kung gaano karaming buhay at yaman ang inilaan para lamang pumayag ang Northvale sa kasal na ito? Sa pagsasabi ng mga ganyang bagay, paano mo masasabing ikaw ang Crown Prince? Naiintindihan ko.
At nagkamali ako sa pagsasalita. Tapos na ang lahat. Sa iyo at kay Aurora. Hindi mo siya pinahalagahan nung mahal ka pa niya. Huli na ang lahat para pagsisihan mo ito ngayon. Bilang Crown Prince, hindi ka basta-basta makakaalis sa kabisera at hindi ka dapat ganito kalunod sa pag-ibig. Sa ilang araw, pipili ang ina mo ng ilang konsorte para sa iyo. Kapag may konsorte ka na, puputulin mo na ang lahat ng ugnayan. Kay Aurora, Pwede akong pumayag na hindi pumunta sa North Vale, pero hindi ako magpapakasal kahit kanino. anak ka. Aalis na ako. Pinili kitang maging Crown Prince dahil may kakayahan ka at naiintindihan mo ang sitwasyon. Hindi ko inakalang magkakaroon ka ng ganitong malaking kapintasan. Ang pagiging bulag sa pag-ibig ang pinakamalaking kahinaan ng isang pinuno. Aurora, iniisip ko, kung kumusta ka na sa North Vale. Tumigil ka dyan. Ikaw ang bagong princess consort ng kapatid ko. At sino ka? Your Highness, ito ang nakababatang kapatid ng hari, Princess Gabriela. Nasa pangangaso siya nitong nakaraang mga araw, kaya hindi pa kayo nagkikita. Your Highness. Hindi ko alam na ang isang prinsesa ng North Vale ay maaaring maging bastos. Nakikita mo ako pero hindi mo ako tatawag ng ate? Ate, wag na. Hindi ko kinikilala ang pagiging ate mo. Mga babae mula sa Central Plains ay mahina, hindi makabuhat o makapagdala kahit ano. Anong karapatan mo para maging princess consort ng North Vale? Kinikilala mo o hindi, ako ang princess consort ni Harrison. Kung kinikilala lang niya ako, yun lang ang mahalaga. Basura. Kung wala nang iba, Your Highness, aalis na ako. Hindi ka makakaalis kahit saan. Your Highness, ano ang kailangan para hindi mo ako guluhin? Makipagduelo sa akin sa drill grounds. Kung manalo ka, kikilala ko ang pagiging ate mo. Kung matalo ka, makikipag-divorce ka sa kapatid ko. Sige, susunod kami sa sinabi mo. Prinsesa consort, hindi dapat. Nagsimula siyang magsanay sa martial arts noong bata pa. Maaari siyang manghuli ng lobo ng mag-isa sa edad na 10. Talagang hindi ka katapat niya. Bakit hindi muna natin iulat ito sa hari? Alam kong ang mga babae mula sa Central Plains ay walang tunay na kakayahan. Ang ginagawa lang nila ay magtago sa likod ng kapatid ko. Paano mo malalaman na hindi ako katapat mo nang hindi sinusubukan? Ikaw ang manguna. Narinig mo ba? Ang bagong prinsesa consort ay nasa drill grounds para makipagduelo sa Prinsesa Gabriela ng solo. Ang prinsesa ay sariling kapatid ng hari. Ang martial arts niya ay kahanga-hanga. Paano makikipagkumpara ng prinsesa consort sa kanya? Pero ang prinsesa consort ay personal na pinili ng hari. Marahil mayroon siyang ilang kahanga-hangang kakayahan sa sarili. Sino ang nagmamalasakit? Malalaman natin pagdating doon. Tama yan, tara. Piliin mo ang armas. Baka sabihin mo na ako ay nambubuli. Pero hinala ko hindi magkakaroon ng epekto ang pinili mo. Ito. Oh, hindi masama. Bibigyan kita ng 3 hakbang na una. Kung gayon, hindi ako magpapigil. Magaling ka pala. Ikaw rin. Matagal na akong hindi nakakapag-practice. Hindi na tulad ng dati ang stamina ko. Kung patagalin ko pa ito, matatalo ako. Mas mabuting tapusin ko na ito agad. Natalo ka. Inay, mukhang hindi ko nakalimutan ang mga turo mo. Naging pabaya lang ako. Hindi ito kasali. Ulit. Hindi dahilan ang pagiging pabaya. Kung totoong labanan ito, maaari ka nang mamatay sa sandaling minamaliit mo ang kalaban mo. Ako...
Tama, gaya ng inaasahan sa aking prinsesa. Kuya, Alam ko na. Ang pustahan ninyo. Tinatanggap namin sa North Vale ang pagkatalo. Ang pagkatalo ay nangangahulugang mas magaling ang kalaban. Walang dahilan. Humingi ka ng tawad sa ate mo ngayon. Paumanhin ate, hindi na ako makikialam sa inyong dalawa na magkasama ulit. Pero, ang galing-galing mo talaga ate. Bata ka pa lang ba ay nagte-training ka na? Parang ganun. Lahat. Napatunayan na ng prinsesa ang kanyang kakayahan. Karapat-dapat siyang maging aking prinsesa. Mula ngayon, sino mang hindi rumespeto sa prinsesa ay magiging kaaway ng buong North Vale. Kamiyasa. Aurora. Ang inyong kamahalan, narito na po ang inyong pagkain. Ang inyong kamahalan. Ang inyong kamahalan. Ayos lang po ba kayo? Ang inyong kamahalan. Tulungan ko po kayong magpahinga. Aurora, ikaw ba ito? Aurora! Ang inyong kamahalan. Ako po ito, si Aurora. Ang lakas ng loob mo. Sino ang nag-utos sa iyo para akitin ako? Gusto mo bang mamatay? Po, nagkamali ako. Hindi ko na ito gagawin pa. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Mga gwardiya, dalhin ang walang galang na nilalang at bugbugin hanggang mamatay. Gawin mo siyang halimbawa para sa ibang mga katulong sa palasyo. Kung may iba pa ang maglakas loob na akitin ako sa hinaharap, ganito rin ang kapalaran niya. Ito ay lihim na sulat mula sa isang spy sa North Vale. Ika-14 ng Oktubre, ika-6 na taon ng dinastiyang High Court. Si Prinsesa Claire ay isang taon nang nasa North Vale. Maganda ang pakikisama niya sa kanyang kamahalan. Malalim ang pagtingin sa kanya ng kanyang kamahalan. Kamakailan, si Prinsesa Claire ay kasamang nagsasanay ng mga tropa ng kanyang kamahalan at sabay na namamaril. Pinabuti ni Prinsesa Claire ang mga pamamaraan sa pagsasaka sa North Vale. Minamahal na siya ngayon ng mga tao sa North Vale. Napakasalamat sa kanya ng kanyang kamahalan kaya't binuhusan siya ng hindi mabilang na kayamanan. Paano? Paano ito nangyari? Paano sila nagkakasundo ng napakabuti? Aurora, matapos ang lahat ng mga taong ito sa North Vale, naisip mo ba kahit minsan ang tungkol sa akin? Sinabi mong mahal mo pa rin ako. Ang pagmamahal mo ba ay talagang ganoon kadaling isuko? Bilang prinsipe ng korona, malungkot siya buong araw. Talagang kahiya-hiya. Hindi natin siya pwedeng hayaang nakakapit sa nakaraan. Kailangan nating humanap ng prinsesa konsorte para sa kanya. Ipagkalat ang salita. Maghahanda ako ng isang piging at imbitahan ang bawat karapat-dapat na dalaga mula sa mga kilalang pamilya. Ayaw kong maniwala na sa dami ng babae sa kabisera, walang makakapantay kay Aurora. Pagbati mahal na hari. Mga gwardiya, anong lakas ng loob mong gambalain ang aking kapayapaan? Paluin mo siya ng 50 beses. Palayasin mo siya sa palasyo. Huwag mo na siyang hayaang tumapak dito muli. Mahal na hari, pakiusap, mahabag po kayo. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Hindi ko na ito uulitin. Paumanhin, mahal na hari. Tiyak na gawa ito ng aking ina para bang hindi pa sapat ang gulo. Sa malawak na mundong ito, wala ni isang lugar na aking tahanan. Aurora,
Kung maaari, mas gugustuhin kong maging iyong tagapagbantay na anino, si Cliff, magpakailanman, kaysa maging isang manikang prinsipe ng kaharian. Nagsisimula ng mamukadkad ang mga bulaklak. Ang taong humanga sa kanila ay hindi na muling babalik. Ang inyong kamahalan, ang kanyang kamahalan at ang kanyang kamahalan ay naghihintay pa rin sa iyong pagbabalik. Sabihin mo sa aking ama at ina na ako ay pumunta na sa North Vale. Tumigil ka dyan. Sino ka? Ano ang ginagawa mo rito? Ako ang Crown Prince ng High Court. Narito ako para dalawin ang hari at princess consort ng North Vale. Sinasabi mong ikaw ang prinsipe ng High Court? Totoo na ba yon? Pwede ko ring sabihin ako ang prinsipe ng North Vale. Kung tunay kang prinsipe, bakit kakaunti lang ang kasama mo? Nagmamadali akong umalis, kaya hindi ako nagdala ng maraming tauhan, maniwala ka man o hindi. Ang aming hari ay walang iniwan na salita para sa amin. Hindi ka namin papapasukin. Kung papasok ako o hindi mo yung desisyon. Aurora. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ikaw ang Crown Prince ng High Court. Hindi mo muna ako binate. Ang princess consort ko ang inaalala mo. Ano ba ang balak mo? Gusto ko lang makita ang isang matandang kaibigan sa huling pagkakataon. Harrison, bakit napakalupit mo? Hindi ka ba natatakot na magkagulo ulit ang North Vale at High Court at magsimula ng digmaan? Kung mahal na kataas-taasan, mabuti naman ang lagay ko dito sa North Vale. Gusto mo akong makita? At nakita mo na ako. Panahon na para umuwi ka na. At saka, ikaw ang Crown Prince ng High Court. Paano ka ganon kadaling nagbibiro tungkol sa pagsisimula ng digmaan? Pumunta ako rito para sa kasal na ito alang-alang sa kapayapaan ng dalawang bansa. Gusto mo ba talagang ikaw mismo ang magwasak sa lahat ng pinaghirapan ko? Hindi. Gusto lang kitang isama pabalik. Hindi dapat ikaw ang ipinadala rito. Kung mahal na kataas-taasan. Nung araw ng kasal, sinabi ko na sa'yo na ako mismo ang humiling ng kasal na ito. Hindi ito labag sa aking kalooban. Galit ka pa rin sa mga Whitmore, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Para sa lahat ng kasalanan ng mga Whitmore sa iyo, ako na ang nagbayad para sa iyo. Kung sumama ka sa akin ngayon, maaari mong ibalik ang House of Knox ng iyong ina sa halip na manatili dito. Ano naman ang masama kung siya ay manatili dito? Kung talagang napakaganda ang pag-uwi mo kasama siya. Bakit noong unang pagdating dito ni Aurora, bakit siya noon ay puno ng mga lumang peklat? Aurora. Pasensya na. Kasalanan ko ang lahat ng nangyari noon. Ang inyong kamahalan, napakataas ng inyong pagtingin sa sarili. Natural lang na gawin mo ang gusto mo. Walang may lakas ng loob na sumuway sa'yo. Hindi mo na kailangang humingi ng paumanhin sa akin. Kung ganun ang pagtingin mo, gagamitin ko ang aking karapatan bilang ang prinsipe ng kaharian. Dadalhin kita pabalik ngayon upang bigyan ka ng bagong pagkakakilanlan at tuluyang iwan ang lugar na ito. Hindi ba't mahal mo ako? Sumama ka sa akin pabalik. Maaari kang maging ang tanging babae sa buhay ko. Ayaw ko ng ibang babae. Maging magalang ka, kamahalan. Hindi na kita mahal. Wala na akong interes sa kahit ano tungkol sa'yo. Harrison, bakit mo ginagawa ito? Hindi ba halata? Sinusubukan mong agawin ang babae ko sa mismong harap ko. Ang aral na ito ay sapat ng kahabagan. Kung hindi ka lang ang prinsipe ng High Court, patay ka na sana sa kamay ko. Kung ito lang ang kaya mong gawin, dapat ay umuwi ka na lang sa High Court. Tigilan mo ang pagtira dito at pagmukha sa sarili mong tanga. Ngayong ako na ang kasama ni Aurora,
Paano pa siya? Mangangailangan sa iyo? Ang inyong kamahalan, kung naghahanap po kayo ng babae, kahit sinong babae sa mataas na hukuman ay dapat mapili ninyo. Ngunit para sa amin, tapos na ito. Hindi na kita mahal. At hindi ko na kailangan ng iyong pagmamahal. Nagpapasalamat ako sa lahat ng iyong ginawa para sa mga Whitmore. Ngunit iyon ay nasa nakaraan na. Iyon na ang lahat. Pakikuha po ang kanyang kamahalan pabalik, ang biglaang pagdating ng kanyang kamahalan. Ay tiyak na nag-alala sa buong hukuman. Hanggang sa magkasakit. Kung hindi, sasabihin nila na dinukot namin ang prinsipe ng corona na magbabanta sa kapayapaan sa pagitan natin. Ang North Vale ay mabagsik at malamig. Ang inyong kamahalan ay masyadong marangal para sa lugar na ito. Huwag nang bumalik dito. Manatili sa kabiserang lungsod at maging ang prinsipe ng corona na nararapat sa iyo. Ako'y mananatili dito upang protektahan ang kapayapaan sa pagitan ng ating mga lupain. Ano pa ang hinihintay ninyo? Ang inyong kamahalan, patawarin ninyo kami. Teka. Maaari akong umalis. Ngunit hindi pa ngayon. Gusto kong manatili sa North Vale upang maranasan ang lokal na kultura. Sa loob ng 3 araw, ako na ang aalis. Sige. Sana hindi mo ito pagsisihan. Ang inyong kamahalan, hayaan ninyong tulungan ko kayo dyan. Kung siya ay magmalupit sa iyo, sabihin mo sa akin, aalisin kita. Hindi mo kailangang magdusa ng ganito. Hindi mo kailangang magdusa ng ganito. Mahal na prinsipe, hindi mo ba alam kung ano ito? Ito ang patunay ng ating pag-ibig. Mabuti ang trato sa akin ni Harrison. Mahal niya ako. Mahal na prinsipe, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Malakas ang inyong kamahalan. Kung may gagawin siya sa iyo, mamamatay ka agad. William, kung talagang gusto kong kumilos laban sa iyo, patay na kayong lahat ngayon. Masyado akong mapagbigay na hayaan kang manatili ng ilang araw, pero sinusubukan mo pa ring akitin ang asawa ko. Sa tingin mo ba ay mabuti ka sa kanya? Dapat mong maranasan ang lahat ng sakit na dinanas niya sa High Court para sa iyong sarili, bago mo sabihin ang mga bagay na ito. Jing! Ako na lang ang tao sa mundong ito na pinakamabuti ang trato sa kanya. Hindi mo ako kailanman maihahambing. Mahal niya ako. Hindi mo kailanman magiging makakalaban. Tama na. Umalis na tayo. Aurora. Hindi siya lumingon sa akin kahit tingin man lang. Wala na ba talagang pakialam sa akin? Malayo ang abot ng sibat, pero ang mga kalaban mo ay mag-iingat din. Kapag lumapit sila, hindi mo na sila maaabot. Kaya kapag gumagamit ng sibat, ang pinakamahalaga ay huwag silang papalapitin. Sige na. Ngayon, subukan mo sa akin. Magaling! Hahaha! Kung sasama siya sa akin, baka hindi na muling maging malaya si Aurora. Ang palasyo ng High Court ay walang lugar para sa isang konsorte kung ang alam lang niya ay lumaban.
Hindi siya magiging masaya ng ganoon. Bukod pa riyan, sa ngayon ayaw niyang sumama sa akin. Mahal na prinsipe, aalis kami bukas. Alam ko. Tara na. Aurora, binibigyan ko pa ng isang huling pagkakataon. Kung ipapangako ko na ikaw lang ang mamahalin habang buhay at ikaw lang ang aalagaan, babalik ka ba sa piling ko? Hindi. Dahil taglay ko na lahat ng sinabi mo. Kung ganun ang sitwasyon. Sige. Maghihintay ako sa araw na ikaw ang lalapit sa akin. Hey. Ito ang pagkain. Huwag kang magutom sa biyahe. Bakit ako nahihilo? Dahil ba sa madalas ako nagbiyahe nitong mga nakaraang araw? Nako, may naglagay ng droga sa lugar. Gayunpaman, prinsipe pa rin siya ng High Court. Siguraduhing buhay siya. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Alam namin ang ginagawa namin. Kasalanan niya kasi ang mga has na maghangad sa ating prinsesa consort. Ang utos ng hari ay papahirapan sila. Bibigyan natin sila ng leksyon para hindi na sila mga has pumunta sa North Vale. At hindi na sila mga has na hangarin ang ating prinsesa consort. Napakabait ng prinsesa consort. Marami na siyang nagawa para sa aming mga tao. Tinulungan pa niyang maalis ang pagtatangi ng High Court laban sa amin. At itong prinsipe, akala niya maagaw niya siya. Nangangarap lang siya. Kumusta po? Kumusta po? Kumusta po? Patawarin ninyo kami. Nabigo kaming protektahan kayo. Kumusta po? Parusahan ninyo kami. Tumayo kayong lahat. Hindi ito kasalanan ninyo. Hindi ko inasahan. Na gano'n ang gagawin ng mga taga Northvale. Kadiri ang hari ng North Vale. Paano niya maaring mag-utos ng pataksil na atake? Una kong hinangad ang kanyang prinsesa consort. Natural lang na magtanim siya ng galit. Umuwi na tayo. Ayaw sa atin ng North Vale dito. Anak ko, halos 7 araw na kang narito nagtatrabaho. Dapat kang magpahinga. Ayos lang ako. Ang usapin ng Crown Princess dapat ilagay sa agenda. Nakapili ako ng ilan na karapat-dapat na noble ladies para sa iyo. Dapat kang pumili ng isa mula sa kanila. Wala akong interes sa mga babae rito. Dapat kang bumalik, mother. William, hanggang kailan mo ito ipagpapatuloy para lang sa Aurora? Ikaw ang Crown Prince ng High Court. Kung hindi ka mag-aasawa o magkakaroon ng anak, plano mong mamuhay mag-isa. Ang mga kapatid mo ay hindi kasing kapasidad mo. Kapag kinuha mo ang trono, gusto mong ang empire ng Avery family ay magtapos sa iyo? Mother, ayaw kong magsettle at hindi ko hahayaan ang ibang babae. Kung father at ikaw ay hindi nasisiyahan sa akin, handang kong hilingin na ang titulo ko bilang Crown Prince ay tanggalin. Gusto ko lang maging isang idle prince, naglalakbay sa mundo at hindi na babalik sa capital. Anak ka, nagpapakatanga ka! Ang Crown Prince ay lubog na sa pag-ibig. Hindi na siya fit para sa duty. Kung hindi ko ipinadala ang Aurora para sa political alliance, iba ang lahat, kalimutan mo. Dahil ang puso niya ay hindi doon, huwag siyang pilitin. Nagiging matanda ako, habang may oras pa, dapat tayong pumili ng karapat-dapat na grandson ngayon. Kapag ako'y namatay, magtuturo ka sa grandson ng 5 taon hanggang siya'y makapamuno sa sarili. Mula noon, kung saan mo gustong pumunta, ay nasa iyo lang. Salamat sa pagpapahintulot mo, Father. Magtuturo ako ng maayos sa grandson para masiguro ang prosperity ng High Court at ang mundo'y manatiling payapa. Maawa ka po. Bigyan mo ako ng makakain. Maawa ka, bigyan mo ako ng pagkain. Umalis ka dyan. Walang hiya kang babae ka. Akin yan.
biyahe. Bakit hindi ka na lang sumama sa anak mo at sa patay mong kasintahan? Anong karapatan mong sabihin yan? Ahas kang babae ka, nilason mo ang aking nag-iisang anak hanggang sa mamatay. Kapag busog na ako, papatayin kita, sasakalin kita. Anong nangyayari dito? Kayong tatlo kalahating tinapay lang ang naipamalimos ninyo sa buong umaga. Anong silbi ninyo sa akin? Nang ipakasal ka ng kamahalan sa akin, akala ko mabuti ang mangyayari. Ang pala ay kayo nitong dalawang matanda ay makikipamalimos na lang sa akin. Pweh, wala akong napala. Layas, kung wala kayong maipamalimos ngayong hapon, bubugbugin ko kayo hanggang mamatay. Huwag po. Huwag po. Aurora, masyadong mabait ang kamatayan para sa kanila. Nais kong mabuhay sila. Nang higit na masahol pa sa kamatayan magpakailanman para mabayaran kanila sa ginawa nila. Ang inyong kamahalan, may balita mula sa palasyo. Ang hari ng North Vale at ang prinsesa ay paparating na sa kabisera. Pumunta ka agad sa palasyo. Dumating na ang Prinsipe Regente. Pagbati, Prinsipe Regente. Prinsipe Regente, mabuhay ang inyong kamahalan. Dumating na ang hari ng North Vale. Aurora, 3 taon na ang nakalipas. Kamusta ka na? Buntis siya talaga? Ngayon, ang North Vale ay naghahandog ng 100 pinong kabayo, 10 pares ng puting jade at 100 bareta ng ginto upang batiin ang bagong emperador sa kanyang pag-akyat sa trono. Naway tuparin ng inyong kamahalan ang kalooban ng langit. Naway maging maayos ang bansa at mapayapa ang mga mamamayan. Naway magtagal magpakailanman ang ating alyansa. Maari nang tumayo hari ng North Vale. Dahil buntis ang prinsesa consorte, maari nang umupo. Medyo nauuhaw ako. May bali-balita na ang mga taga North Vale ay mga barbarong kumakain ng hilaw na karne at umiinom ng dugo. Pero ang hari ng North Vale ay medyo guwapo at sobrang maalaga sa prinsesa konsorte. Mukhang hindi naman lahat ng chismis ay totoo. Totoo. Mukhang bagay na bagay sila. Tito, bakit ka ganyan ka-emosyonal? Narito ang hari ng North Vale para dalawin tayo. Naiisip ko ang matatag na relasyon ng ating dalawang bansa at na ang mga mamamayan ay hindi na magdurusa sa hirap ng digmaan. Ako ay sandaling napuno ng damdamin. Nawala ang aking komposura. Mahal na hari, pakiusap, parusahan ninyo ako. Hindi kita sinisisi. Napakalaki ng pagmamalasakit mo sa mga tao. Ito ay isang biyaya para sa High Court. Anong nangyari? Nag-iinarte na naman ba ang sanggol? Mahal na hari, hindi maganda ang pakiramdam ng aking prinsesa konsorte. Pahintulutan ninyo kaming mauna nang umalis. Sige, mauna na kayo. Halika na! Mag-ingat ka. 5 buwan na ang sanggol ngayon. Magiging maayos ang lahat. Ramdam ko lang na medyo masyadong masikip sa loob ng palasyo. Totoo iyan. Hindi tulad ng North Vale, ang High Court ay walang malalawak na parang. Kahit gaano kayaman ang kabisera, parang kulungan pa rin ang pakiramdam. Kapag ipinanganak na ang ating sanggol, kung lalaki ito, tuturuan ko siyang mangaso. Kung babae naman, manghuhuli ako ng puting soro gamit ang sarili kong kamay para sa kanya at gagawa ako ng kapa mula sa balahibo nito. Sige. Masarap pala ang pastry na kinain ko kanina. Pwede ba akong bigyan pa? Siyempre naman. Lumabas ka.
Kamusta ka na nitong mga nakaraang araw? Mabuti naman ang lagay ko. Mabuti naman. Minsan sinabi mo, gusto mong makahanap ng isang tao na makakasama mo sa bawat araw at gabi. Nahanap ko na siya. Prinsipe Regente, may iba ka pa bang gustong sabihin? Pinarusahan ko ang mga Whitmore para sa iyo. Ginawa ko silang... Ayokong marinig iyan. Maganda at malawak. Ang mga parang... Ang aking kaisipan ay ibang-iba na rin ngayon. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ngunit ang lahat ng yon ay nasa nakaraan na para sa akin. Paano naman ako? Nasa nakaraan na rin ba ako? Ano kang gusto mong gawin ngayon? Nakikipagkwentuhan lang sa akin ang Prinsipe Regente. Ikaw ay may responsibilidad bilang rehente. Dapat nang bumalik ka na. Hindi na kailangan banggitin pa ang nakaraan. Sana ay makapag-move on ka na rin. Kung masaya ka, ang mabuhay ng ganito, ang pinakamabuti.